Congratulations, Kim and Pao. Congratulations. Hingi lang ako ng quick reaction nyo dun sa, yung success nitong, nitong What's Wrong with Secretary Kim. Kasi ang daming magagandang reviews na binibigay ng mga fans nyo, lalo na sa Twitter, sa social media. Quick reaction. Very thankful kami sa lahat ng mga positive feedbacks and for giving for raising awareness sa palabas namin na ito na yung episode namin. Tsaka sobrang swerte namin na may mga fans kaming ganun dahil hindi biro na mag-edit, mag-post, ibigay yung oras nila habang nagtatrabaho or nag-aaral. Maswerte kami sa kanila and we're very thankful and grateful sa oras, love, time, and effort. Ako rin, very thankful to everyone sa inyo rin. And parang pag successful kasi yung show, parang hindi lang kami yung masaya, pati yung mga taong naghirap at nagtrabaho sa likod nito at pinipilit na pagandahin yung show. Parang testamento na lahat ng hard work at pagod nila ay worth it at nakikita at napapansin ng mga tao. Tapos ito na yung question ko. Kasi di ba itong What's Wrong... Wala pa ba yung Wala pa, may gano'n lang. Ito kasing adaptation is parang tinator siya para sa mga Filipino audience. Parang di ba adaptation lang siya ng Korean series. Paano kayo nag-prepare? Paano nyo prepare yung mga characters niyo dito? Sa akin, binabase ko lagi sa script. So, even before that, parang madami akong questions lagi, marami akong tinatanong kung mas gusto nilang gawin to, or baguhin to, or kung gusto nilang ganun. Pero, ayun, binase ko lang talaga sa script at sa vision ni Direk Chad. Mas doon ko ginawa dahil late na rin ako. Pumasok. Pero, ayun, binase ko lang talaga sa script at sa vision ng director namin. Ako naman, napanood ko na to kasi nung pandemic. Siyempre lahat tayo, ito K-dramas, nung nasa bahay lang tayo at bawal tayo lumabas. So parang isa to sa mga napanood ko. And then, pinanood ko siya ulit ng in-offer sa akin. And then, medyo kinabahan, pero yung paghahanda, meron kasi akong notebook, sinusulat ko dun yung emotional journey ng character. And nagtiwala na rin kami kay Direk Chad na 30 times na niyang pinanood to. So pag sinide by side mo yung original at Korean, parang hindi na siya masyadong nagkakalayo. Kaya sobra din kaming nagpapasalamat kay Direk Chad dahil naalagaan niya kami and then nalabas niya yung hinihingi ng Filipino audience dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Can you give one particular na, yung memorable moment na naalala nyo habang nag-shoot nitong series? Ako yung Enchanted, yun yung ang ganda ng eksenang yun. So parang nakakatuwa and then favorite ko kasi mag-rides. So parang nilook forward ko talaga. Akala ko maraming best ka mag-roller coaster, isang best lang pala. Kasi nahilo na po siya. Hindi, ang dami pa nating iikutan na rides na so kailangan ng tapusin. Sa akin, siguro yung first day rin. First day kasi namin yung Enchanted. So, ang dami pang ina-adjust sa amin, sa characters namin. And ang dami pang questions kay Direk Chad, nag-adjust rin sa technicals. So, tumatatak sa akin pag nakikita mo yung... ang pinaka-tumatak sa akin, nakikita ko yung effort ng lahat na parang gusto rin nilang gawing parang si PMC yung show, parang gusto nilang gawing perfect. Pero meron ba kayong parang winish na sana mas in-explore pa yung ganitong eksena, yung gano'n? Hindi naman. Based sa nabasa ko sa script, mas, kumbaga, may mga in-improve rin na parts and may mga parts na in-adjust talaga for our Philippine audience and in-adapt into our culture. Sa akin, tamang timpla lang siya. Actually, parang smooth sailing lang siya. And natutuwa kami na mabasa yung ibang comment na parang
parang hindi na nila kino-compare. Parang ini-enjoy na lang nila tong Philippine adaptation. So parang nakakatuwa na makabasa ng mga ganong comments sa social media. And nakaka-proud din na reach namin yung expectation ng fans ng original What's Wrong with Secretary Kim. And yun dito sa ninyo, sa habang nag-shoot kayo, paano nyo dinevelop yung chemistry nyo as a pair? Kasi di ba nagka-work na rin kayo sa Linlang, ano yun, parang sa umpisa ba comfy na kayo or parang dito nagkakapaan uli kayo, gano'n? Parang medyo nagkabaan na because it's a different, sobrang ibang-iba yung characters. So, siguro para maging comfy, ayun, kailangan ko lang mag-loosen up. So, yung mga tinatago kong jokes, nilabas ko. Labas niya. Para lang, Gusto niyo po ba? Sample. post na masyado, post yung mga jokes. Hindi yung mushroom. Ay, hindi pala. Malayo po siyang libro ng green jokes. Hindi niyo po nilabas sa Linlang kasi serious actor siya dun. Dito medyo magaan yung vibe. Mga kwento lang sa akin, mga nakakatanda sa akin. Sample daw po. Hindi pwede. Basta masyado. Tapos natatawa naman, gina-joke niya yun sa buong set. So pati mga crew natatawa. Kasi pang lalaking joke siya. Tapos next question, kasi natanong na to kanina pero sinagot mo, Kim. Totoo ba na hindi kayo nahirapan sa kissing scene? Yun sa yung latest ngayon. Grabe naman yung sagot ko kanina. At syempre mahirap siya. May nakakahiya syempre kay Paolo. Tsaka may pressure din. Kasi isa ito sa mga inaabangang eksena no? sa series talaga. And syempre ayaw namin i-fail yung mga tao. Paano kayo nag-prepare doon? Kasi di ba ayun yung one of the most iconic scenes nung series. Ano yung mga preparation nyo? Di ba yung iba kasi parang meron pang workshop na ginagawa. Sa inyo, paano yung ginawa? May workshop. O di ba yung magaling mga intimacy workshop? Sa amin, very clear naman yung kailangan gawin. Parang maganda rin dito, may pagbabasihan kami, yung original. And parang pinipili rin ni Direct Chad yung mga scenes na parang hindi pwedeng palitan dahil hahanap-hanapin ng mga tao. So, ayun na, parang sinunod lang namin kung anong gusto niya tapos ginawa na namin para isahan na. Ako naman, ito yung second kiss ni BMC and Secretary Kim. So, syempre may pinagalingan yun, kaya medyo ako yung leader doon sa ano. Kasi may trauma siya, pag pumipikit siya, parang nakikita niya yung red heels. So baka lang sabihin ng mga tao, grabe naman si Kim. Pero parang matanggal yung, mayroon siyang nag-explain! Bakit? Guilt. Hindi ano siya, pero sa ibang mga eksena, siya na po yung leader. Baka niya na lang po. Parang ikaw pa rin. Pero hindi tinigil ko maging 2 times na po ako naging leader. 5 po kasi ito. Sinabi mo ba? Parang yun pa. So kapag nag-shoot kayo, kailangan ba yung reaction nyo is laging genuine? Or ano ba yung nararamdaman nyo? Nagiging totoo ba yung kilig? Yung gano'n? Para sa akin yun yung magic kasi ng pag-arte na parang pag nasa screen kayo. As much as possible, kailangan maramdaman ng audience yung gusto niyong ipahiwatig at iparamdam. So kapag kapag nakikita mo sa mga artista na hindi sila kinikilig sa isa't isa, nagtatranscend rin yun sa viewers. So as much as possible, parang tinatanong rin namin yung mga directors namin, okay ba yan? Kulang? Or may kailangan i-adjust? Parang kulang ng pagmamahal. Parang may directions naman lagi. And may mga may certain scenes na or feelings or emotions na kailangan maramdaman ng mga manonood. Kinikilig naman siya sa akin. Natutuwa din kami kasi yung mga staff din namin, nakita namin sila ka-smiley. So parang siguro tama lang siguro yung gagawa natin. Actually, yun yung basihan namin. Sila yung basihan namin. Kilig yung mga nanonood sa monitor yung mga staff. Kapag nagpe-preview sila, tapos naka-smile.
Tapos yun na yung ano namin, nakasmile siya, pasok to sa mga manonood. Tapos, kahit na alam naman na nila yung mangyayari, so parang yun nakakatuwa din. Actually, yung buong set namin parang, parang very into what we are doing. Parang gusto namin maging okay at maganda. Kaya din siguro nag-reflect sa lahat ng mga nanonood ngayon. Pero di ba sa atin, di ba after ng mga shooting ng taping, uso sa atin yung nagpapagpag. Sa inyo ba, nadadala niyo yung emotion na yun, yung kilig na yun, nadadala niyo ba pag-uwi? Or paano kayo paano ka na mag-smile? Or paano ginagawa niyo para makapagpagpag, ganun? Pag ganito kasi parang light yung emotions. Parang unless hindi ka happy sa ginawa mo sa set. Parang ano siya, parang umuwi ka lang naman na parang, tapos na yung trabaho, magana yung trabaho today. Walang mabigat na emosyon na dinadala. Parang, ganun lang. Hindi naman siguro kailangan ipagpag. Pag maganda yung, pag positive yung feeling. Hindi naman mahirap bitawan yung ginagawa namin role dito sa Secretary Kim. Unless horror ka, isang liban ka lang ako. Talagang magpapamadala mo naman yun. Gawin sana. Yung mga ganyan. Meron mga certain characters naman na kailangan ng pagpag or parang hindi. Enjoy mo na lang. Yung kilig ka today, sige, lilipas din. So, kumusta ang Kim Pao kapag off-cam na? Ano ba? Ganito lang. Ayan lang siya. Ayun lang. Ganito rin. Sobrang energetic ni Kim. So, ganito. Ganyan na siya. Ano siya? Good listener. Nakikinig lang siya, tapos natawa lang siya. Okay naman, di ba? Tinatiming lang talaga pag nag-blocking or rehearsal. Yan, si Aileen. Siya yung kumukuha ng mga BTS. Oo, tumatiming lang talaga siya sa mga Natatiming bagay. na maayos. May last two questions na lang ako. Ano yung qualities ng isa't isa yung na-appreciate nyo? First, during sa shooting. Second, kapag off-cam. Qualities ng isa't isa. Sa shooting, parang very vocal naman ako na sinasabi ko gusto ko yung working ethics ni Kim. Madali siyang katrabaho, mabilis siyang magbihis, mabilis siyang, alam niya yung lines niya. And para sa akin, gusto ko sa ng taong hindi nahasal sa trabaho para nakakapag-concentrate kayo sa kung anong kailangan talagang ibigay or gawin sa eksena at sa araw na yun. And off-cam naman, ayun, galante si Kim. Feeling ko may experience nyo kasi binigay nyo yung mga Twitter handles nyo. So, feeling ko may experience nyo na yung pagkagalante nito. Uy, grabe siya. Ako naman, same din sa kanya. Parang sinabi ko na to dati na parang siya yung boy version ko. When it comes to work, and then... Nalobat. Boy version na low-bat. Alam mo naman, boy version na ganito, siguro sasabog na tayong dalawa. Hindi na nila tayo kakayanin. So parang balance lang. And yun, so sa work, ano naman siya, isa sa mga natutunan ko na lang sa kanya is hindi mag-cellphone habang nasa set para makapag-concentrate na maayos. Yun naman din yung natutunan ko sa kanya. Hindi magdadala ng phone pag nasa set na. Para magawa mo talaga na maayos yung trabaho mo. And then, kung sinabi ni Galante po ako, mas po siya at mas may experience niyo po. Yun, dahil hiningi niya po yung Twitter handle. Ay, ayan! Mas po siya. Yung parang, talaga? Ganyan po siya. Mga unbelievable na mga bagay na ibibigay niyo po. Holen. Ogs, yan po siya. Siya po yun. Last question na lang. Ano yung... Napagbalakpakan po sila. I think naambagan po sila ni Paula. Nakarelate? Ano na lang yung impact na naidulot itong What's Wrong with Secretary Kim sa professional career niyo at sa personal life niyo? Ako never ako nakagawa ng isang mahabang show na ganito na light. And ayun lang, parang wala ka masyadong iisipin kung hindi naman ganun kalay, pero sa mga nagawa ko dati. And
nagawa sa professional career ko, bago. Bago, at least may nakikita ng tao na may mga kaya akong gawin na hindi nila ina-expect na kaya. Parang gusto ko talagang, ayaw ko rin nililimitahan yung sarili ko. Gusto ko nakagawa ko ng mga unexpected na hindi ina-expect ng mga tao. Para bago rin makita nila sa akin. Ako naman, ang ano ko dito is, sa mga nagtulong ko dito, habang ginagawa is, huwag mo dalhin yung problema mo sa trabaho. Talaga. Yan talaga yung number one na natulong ko. Dahil hindi naman maintindihan ng maraming tao kung ano yung pinagdaanan mo sa bahay. Pagpunta mo ng trabaho, hindi mo naman ma-explain sa mga crew, utility na, ito kasi nangyayari sa akin, pasensya na. So parang hindi naiintindihan ng marami. So ikaw na lang mag-adjust. Parang dumating ka sa trabaho, kung ano yung dapat mo itrabaho, tapos iwan mo muna yung problema mo sa bahay. Parang ganun. Mas easier yun kaysa problemahin ka ng maraming tao. Ganun. Oh, ilalim. Sino ba yun? Charot lang. Wala siya!